Tumayo po ang lahat at tayo'y makaisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating pong simbang gabi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesu Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos sa pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na pinangalanang Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
simula't mula pa, wala akong inasahan. Mag-iingat sa sarili, kung di tanging ikaw naman. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulsa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias.
Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng lalaki ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ika-4 na araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapit. Pabagsak na tayo, no? Marami na talagang, dahil mahaba ang ating kwento, sa araw na ito, unti-unti bumabagsak, no? Yung iba hindi na nakabalik, na stiff neck na. Bawat araw, no? Ulitin ko po, bawat araw ay mayroong kwento na ibinibigay sa atin para makakuha tayo ng aral, dahil sa bawat araw din ay sumasagot sa mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. Yan ang hiwaga o misteryo ng mga salita ng Diyos. Okay pa ba tayo? Pwede ba tayo mag-review muna? Okay, review tayo. Ano ba sino ang ipinakilala sa atin noong unang araw ng simbang gabi? Ito si Naruto. Ano po ang naalala ninyo sa unang araw? Po? Wala daw maalala. Kayo ulit. Ano yung unang araw? Si San Juan Bautista. Si San Juan Bautista. Ipinakilala si San Juan Bautista bilang tagapagdala ng liwanag. Hindi siya ang liwanag, siya ang tagapagpakilala, tagapagdala ng liwanag. Ikalawang araw,
Ano ang ating pinagnilayan ng ikalawang araw, Brad? Ang 314 na salinlan. Ang lahing pinagmulan ni Jesus. May naalala ka ba mga pangalan sa mga binanggit? Mga pangalan. Sino-sino mga pangalan ang naalala natin sa lahing pinagmulan ni Jesus? Kalabit. Sino? May isang pangalan doon, David. Sino pa mga pangalan ang naalala ninyo? Abraham. Si Jacob. Sino pa? San Jose. Si San Jose, yung pinakahuling pangalan, si San Jose o si Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. Yan. Ikatlong araw. Di ko alam kung hanggang saan ang signal natin. Ikatlong araw. Sino ang ipinakilala sa ikatlong araw? Nay. Ikatlong araw, sino? Pilipo ni Maria. Kapubuntis po ni Maria. Hindi pa yan. Sa susunod na araw pa magbubuntis si Maria. Sino, Brad? Binanggit ko na kanina. Sino ang ipinakilala sa atin noong kahapon? Ikatlong araw. Si San Jose. Nagpakita na ang anghel kay San Jose at ibinalita na rito kung ano ang mangyayari at kung bakit nabuntis si Maria. Dahil nakarating na sa kanyang kaalaman, mula doon sa mga sabi-sabi at mga kwento ng mga tao na si Maria ay buntis, kung kaya medyo nagdadamdam ngayon si Jose at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, kaya siya ay nanahimik. At sa kanyang pananahimik, doon niya mas naunawaan, doon niya narinig ang salita ng Diyos, ipinaliwanag sa kanya. Kaya maganda po yun, no? Sa panahong ito na kung saan maraming party, maraming kasiyahan, marami tayong pinupuntahan, kumbaga maingay, mahalaga na hindi natin makaligtaan na maglaan ng pananahimik. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, manahimik ka naman. Diba? Kung masyado tayong maingay, kung sabay-sabay tayong nagsasalita, hindi natin maiintindihan ang nangyayari. Yeah, diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na silent night. Tahimik. Kaya lang, ayaw natin talaga manahimik. Matutulog na nga lang tayo. Ayaw pa nating bitawan ng mga gadget natin. Kaya pagod na. Tingnan nyo mga mukha ng katabi ninyo. Umagang-umaga pa lang, mukha ng hapon. Haggard na. Hindi na fresh. Hindi na nga naligo. Diba? Hindi na nga naligo yan. Diba? Mukha pang kahapon yung mukha niya. Mahalaga po yun, ha? Yung pananahimik natin. Kung hindi mo naiintindihan, manahimik ka muna. Ipanatag mo yung iyong kalooban hanggang sa talagang tuluyan na maging kalmado na ang iyong damdamin. Mahirap yung pabugso-bugso tayo eh. Hindi mo pa alam ang sitwasyon, hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon, manahimik muna. Okay? O, ngayon, ikaapat, ipinakikilala sa atin ang ilang mga karakter, ang ilang mga tauhan na may bahagi din sa atin pong kasaysayan ng kaligtasan. Sa unang pagbasa, pinakilala si Manoah at ang kanyang asawa at ang kanilang magiging anak na si Samson. Parang hindi na alam ng mga kabataan ngayon ang kwento ni Samson. Diba, meron tayong Samson and Delilah. Pero si Samson, paano ba ipinagkaloob si Samson sa mag-asawang ito, si Manoah?
At sa Ebanghelyo, ipinakilala na sa atin kung nung unang araw si Juan Bautista, ngayon ipinapakilala sa atin ang mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth na sa puntong ito ay matandang-matanda na. Pero pareho, no? Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Hukom, baog yung asawa ni Manoah. Sa Ebanghelyo, yung asawa ni Zacarias, bukod sa matanda na, baog din. At sa kanilang sitwasyon, malungkot ang kanilang kalagayan. Kaya nga sabi doon sa huling bahagi, no, kadustaan. Kasi kapag ang isang babae o mag-asawa, pero lalo na sa kalagayan ng babae, kapag hindi siya nagkaanak, ibig sabihin, hindi siya kinalulugdan ng Diyos. Sa pananaw nila noon, ibig sabihin kapag hindi nagkakaanak ang mag-asawa, malamang may kasalanan ang dalawang yan. Nagkakasala yan, kaya parusa sa mag-asawa. Pinaparusahan niya ng Diyos. Kaya ganun na lang yung sigla nila, yung katuwaan nila, na ngayon ay buntis na ang asawa ni Manoah, buntis na si Zacarias. Matuwa ka, magalak ka. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, buntis ka. Ha? Yan. Ganyan na yung reaksyon ngayon. Dati kapag sinabing, buntis ka, yay! Ngayon, pag sinabing, buntis ka, ano ba yan? Problema na naman ito. Di ba? Kaya tinan yung mga kamukha ng katabi ninyo, mukhang ipinaglihi sa problema. Kasi yun yung isang problema natin, no? Lalo na sa mga, kaya crucial po ito, ha? Mga kababaihan, lalo na sa mga babae, ha? Katawan nyo yan. Sinasabi ninyo, katawan ninyo yan, karapatan ninyo kung anong gusto nyong gawin dyan. Pero katawan yan na binigay sa inyo ng Diyos na dapat ninyong pangalagaan, protektahan kayo mismo. Dahil balang araw, diyan sa sinapupunan ninyo, sa mismong katawan ninyo, mabubuo ang panibagong buhay. At ang bawat buhay ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos. Kaya, anong sabi doon sa asawa ni Manoah? No? Simula ngayon, ha? Hindi ka na iinom ng anumang nakalalasing o ng mga bawal na pagkain. Biro mo, doon pa lang mayroon ng payo sa paano magbuntis sa mga babae. Kaya sa ibang mga anak na naririto, no? Pagpasensyahan nyo na yung mga magulang ninyo. Kung medyo nagpabaya ng kaunti, kung medyo hindi nila naintindihan yung responsibilidad at misyon nung habang ikaw ay nasa sinapupunan, nasa tiyan pa lang ng iyong ina, medyo hindi ka na pangalagaan, pero pinangalagaan ka pa rin ng Diyos, binuhay ka pa rin ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Kahit pa minsan pakiramdam mo, no, kasi nga sa panahon ngayon, sabi ko, no, sa panahon ngayon, kapag nalalaman ng babae na buntis siya, imbis na matuwa, nalulungkot. Kaya mayroon tayo, di ba, ang tinatawag yun, nararamdaman natin lagi na parang hindi tayo gusto. Yung unwanted, yung hindi tayo gusto. Kaya ngayon, naghahanap, meron tayong ganong pangangailangan na magustuhan tayo ng tao. Kasi yung mismong dapat na unang-unang tatanggap sa iyo, ang mga magulang mo, sa tiyan pa lang, dapat na ipaparamdam na mahal ka namin, iingatan ka namin, tatanggapin ka namin. Kaya lang, yun nga, no? Hindi natin alam
kung ano ang pinagdaraanan nila ng mga magulang mo nung ikaw ay ipinaglilihi pa lang. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ginusto ng Diyos na ipanganak ka. Gusto ng Diyos na mabuhay ka. Sa anumang dahilan niya, kasi kung si Samson, ang sabi doon, ang kwento, siya ang isa sa magiging tagapagligtas ng bayang Israel mula sa mga sumakop sa kanila ng mga Filisteo. Mahabang proseso ang hinintay. Kaya pwede naman umusbong na lang si Samson. Pero dumaan pa sa proseso na ipaglilihi pa siya, dadalhin siya ng 9 na buwan, iingatan siya doon, aalagaan siya, hanggang sa ipanganak siya, hanggang sa magkaroon ng sapat na pag-iisip. At ito din ang mangyayari kay San Juan Bautista. May naghihilik na dito. Diba? Yung mga babae, panawagan sa inyo. Lalo na sa mga bago, mga dalaga dito o mga nagsisimula pa lang. Alalahanin nyo lagi, i-consider nyo lagi. Hindi lang buhay mo yan, may buhay na mabubuo dyan. Kaya nga bahay bata yung sinapupunan ninyo. Aalagaan. Ngayon pa lang, nadalaga ka, alagaan mo, ingatan mo na. Huwag kang maglagay ng kung ano-anong lason o chemicals diyan sa iyong katawan. Minsan po, kapag naglilibot-libot ako dito sa paligid o kahit doon sa mga napuntahan ko, minsan di ko alam, pero parang gusto kong pektusan kapag mayroon ako nakikitang babae na buntis, tapos buntis na, nagsisigarilyo pa. Buntis na, tapos umiinom pa ng kung ano-ano. At minsan naman, buntis na, pero yung mag-asawa, murahan ng murahan. Kaya sa tiyan pa lang, di ba? Ipaparamdam mo na, ipaparinig mo na. Kasi mayroon na yung base sa mga eksperto, nakakaramdam na yung bata eh. Kaya kung ano ang emosyon ng nanay, kung masayahin ang nanay, nagiging masaya din ang bata. Pero kung bugnutin ng nanay, puro problema ang nanay habang siya ay pinaglilihi pa lang, kaya yan ang lumabas, yung mukha ng katabi mo. Okay, alam nyo na. Ngayon, alam mo, alam ko na. Maintindihan mo na. Pero ang pinakauna na dapat nating maintindihan, ngayon, matatanda na tayo, malalaki na tayo, tayo ay biyaya ng Diyos. Hindi ka ipinanganak, Hindi ka inilabas sa mundong ito para makipagrayot ka dyan sa wanluna o gagalangin. Hindi ka ipinanganak at hindi ginustong ipanganak ka para ikaw ang maging numero 1 korap sa bansa natin. Hindi ka ipinanganak para magdala ng kamalasan o kabuwisitan. Kahit pa, tandaan mo ito kahit pa ang naririnig mo mismo sa unang higit kanino man na dapat magprotekta sa iyo ang iyong pamilya, kahit na anong sabihin nilang pangit tungkol sa iyo, tandaan mo, ang Diyos ang lumikha sa iyo at ginawa kanyang mabuti. Kaya nga crucial po, sa tiyan pa lang, paglabas, habang lumalaki, crucial yung kung ano ang ating isinasaksak sa kukote o isipan ng mga bata. Busugin ninyo ng pagmamahal, nasa tiyan pa lang. Mga tatay, kausapin nyo na yung mga bata sa tiyan ng asawa ninyo.
iparamdam ninyo na protektahan nyo yan. Pag kayo narinig ko, no, nanasisan pa lang, no, sira ulo ka, sira ulo ka. Balang araw, masisira ka dyan, tinan mo, pinaggagawa mo. Diba? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Sa mga kabataan, no, isa puso mo yan, ha? Kasi mahirap yung paniniwalaan mo na yung naririnig mo na ikaw ay problema, ikaw ay sakit ng ulo, kaya pinapatunayan mo ngayon na sakit ka ng ulo. Pero hindi. Bawat bata, ibinibigay ng Diyos para maging kagalakan ng mga magulang, unang-una ng magulang. At kapag lumabas ka ng bahay, ikaw ay magsilbing kagalakan sa lahat ng iyong makakasalamuha. Yun ang panghawakan mo. Huwag yung puro tapang, huwag yung puro pakikipag-away, huwag yung pakikipaglokohan ang iyong tatanggapin. Gusto ng Diyos, lahat tayo ay maging bahagi ng pagiging biyaya ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Bilang tiwala, buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Ito ang aming abang nakayanan, ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Gilbert na tinawag sa daigdig na ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabig sa mga darating mong bigay
upang mapaghandaan namin tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayun din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay ipamamahagi sa Aita community sa Pampanga. Ikalawa, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. Ikatlo, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sino mang kasapi ng Lecom Ministry. Ikaapat at panghuli, mahalagang pabatid. Simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado, 6:00 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na 6:00 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30 a.m., 6:45 a.m., 8 a.m. at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 at 8 p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayong lagi ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Sama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.